Isang mabiyaya at mapagpalang araw po sa inyong lahat, lalo na sa mga taga rito po sa Tagbilaran chapter, na kung saan sa araw na ito ang ating pagbabahagi ng mabuting balita. Sa aking assignment ngayon ay idadaan natin sa online o sa live sa ating FB, FB live. So ang aking assignment po ngayon ay dito nga po sa Tagbilaran, Bohol. Subalit ang gusto nila ay ila-live lang po natin. So ganoon na rin sa mga makatunghay o makapanood maging saan man kayong dako ng mundo. So isang mabigat na pagpalang araw sa inyong lahat, sa mga kababayan kong mga Pilipino. So tayo po ay magsama-sama magninilay tungkol sa mabuting balita ng ating Panginoon sa araw na ito. Subalit bago tayo magpatuloy, mga kapatid ko sa Panginoon, tayo muna ay magsama-samang magpuri sa ating Diyos, umawit para sa kadakilaan ng ating Panginoon. So tayo muna ay magsama-samang umawit para sa ating Diyos na buhay. Sumamba at magpuri sa Diyos sa pamamagitan ng isa pang awitin, at tuloy tayo, hindi tayo dapat magsawa sa ating Diyos na makapangyarihan, na kung saan mabuting Diyos para sa ating buhay, dahil siya ang Diyos na nagpatuloy na nagmamahal sa ating lahat, sa kabila na tayo po ay nagkakamali, patuloy tayong sumusuway sa kanyang kalooban. Ang Diyos talaga natin ay tunay na Diyos na umibig sa atin. Kaya patuloy nating papupurihan ng ating Diyos, dahil ang ating Diyos ay mabuti. Patuloy ka naming papupurihan, O Diyos. Patuloy ka naming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Patuloy ka naming itataas sa aming buhay, O Diyos. Dahil ikaw ang aming Diyos na patuloy naming pinananaligan. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka dahil ikaw ang Diyos na hindi nagsasawa. Kami ay mahalin, hindi nagsasawa na kami ay iyong kalingain, O Diyos. Kaya kanimo lang kami magsalig
kagamhanan o pagkadako mo, akong ipasigabo. Mulang ako magadangin, kanimo lang ikatugbaw ang tingog ko, ang presensya mo ang kalipay ko. Kanimo lang ako magasakit, amahan ko. Kanimo lang ako magadayin, kanimo lang katugbaw ang tingog ko, ang presensya mo ang kalipay ko. Kanimo lang ako magasangpit, amahan ko. Kanimo lang ako magasangpit, amahan ko. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. So, mga kapatid ko sa Panginoon, napakasarap magpurit sumamba sa ating Diyos. So, tumako na po tayo sa pagbabahagi ng mabuting balita ng ating Panginoon. So, lahat na nakatunghay ngayon, lobin ng Diyos na maging maganda ang inyong tinatawag nating wifi, no? Para tuloy-tuloy tayo makapakinig ng salita ng Diyos. So, lobin ng Diyos nawa na magsama-sama tayo hanggang sa matapos, no? Ang mensahe ko pong ito ay para sa inyong lahat, at especially sa aking assignment ngayon na kung saan dito sa Tagbilaran chapter kila Sister Kebel Ayop, no? Kila Brother Julius at sa mga kasamahan na mga manggagawa ng Area 1 sa chapter ng Tagbilaran, no? Tagbilaran chapter. So dumako muna tayo sa ating awitin, sa ating nakasanayan na awit na walang iba, ang El Shaddai. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman, ang Diyos na mabuti sa aming mga buhay. Ikaw, O Diyos, ang karapat-dapat naming sambahin sa Espiritu at katotohanan. At sa oras na ito, O Diyos, kami nagpapasalamat dahil sa muli mong ipinahintulot ang araw na ito na kung saan kami ay magninilay ng iyong mabuting balita. Lobin mo, O Diyos, na kaming lahat, kasama ang aking mga kapatiran na nasa malayong lugar na katunghay sa video ito, na sa pamamagitan ng mga salita mo sa mabuting balita mo, O Diyos, ay magbigay ito sa amin ng kalakasan, maging daan ito, O Diyos, na pagpapala para sa aming buhay, para sa lahat na makatunghay nito, O Diyos, na kung saan sinumang may sakit at karamdaman sa oras nito ay ito'y maging daan ng kanilang kagalingan. At Lord, pagpalain mo, O Diyos, ang mga manggagawa ng Tagbilaran sa
Cathedral Chapter. Lord, loobin mo, O Diyos, silang lahat na mga manggagawa. Loobin mo, Panginoon, anuman ang kanilang mga kahilingan sa oras na ito. Dinideklara ko na po, O Diyos, na sila po ay answered prayer na. Kaya maraming salamat po, Panginoon, at sa pamamagitan ng iyong mabuting balita sa oras na ito ay inaangkin na namin ang isang katagumpayan ng buhay na nagmula sa isang pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen at amen. Purihin ng Diyos, purihin ng Panginoon. So mga kapatid ko sa Panginoon, ang pagbasa ngayon ay ating hanguin sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 16, talata 13 hanggang 20. Ito po yung ating gospel sa darating na linggo, no, mga kapatid ko sa Panginoon, Sunday Gospel. So sabi po dito mga kapatid ko sa Panginoon, babasahin ko lang po ito sa wikang Pilipino o sa Tagalog, no, mga kapatid ko sa Panginoon, para makapakinig man ang mga Katagalogan ay maintindihan din po nila, no? So mga Bisaya naman ay marunong umintindi ng Tagalog. So sabi dito mga kapatid ko sa Panginoon, nang dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo, sabi naman ng iba si Elias kayo, at may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot sa langit. At mahigpit niyang tinagubilinan ang kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Mga kapatid ko sa Panginoon, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Purihin natin ang Panginoon, no? Purihin natin ang Diyos. Kahit saan man tayo, hindi man tayo personal na nagkakasama-sama, pero nagkakaisa ang ating espiritu, no? Magkalayo man tayo, pero ang ating espiritu nagkakaisa upang sambahin ang ating Diyos, upang tayo makinig sa kanyang mabuting balita, upang tayo ay magpupuri. O kahit tayo lang nandyan sa ating tahanan o saan man tayo nandoon, pwede nating purihin ng Diyos sa pamamagitan ng ating palakpak. So, ang ating paksa na pag-uusapan ngayon mga kapatid ko sa Panginoon ay pamagatan ko pong Divine Revelation, no? Banal na kapahayagan. Kung ating pag-uusapan mga kapatid ko sa Panginoon, ang tungkol sa kapahayagan, marami tayong mga kapahayagan na matutunghayan o maririnig sa iba't ibang mga tao. Kapahayagan tungkol sa ibang bagay, sa ano pa mga bagay sa mundong ito mga kapatid ko sa Panginoon. Kung basahin natin ang Biblia, mga kapatid ko sa Panginoon, maraming kapahayagan tayong makikita, lalo na doon sa ating lalo na sa ating Panginoon Kristo, tungkol sa ating Panginoon Kristo. Maraming kapahayagan na tayong makikita, kapahayagan tungkol sa ating Panginoon. Ang kapahayagan nandyan ay na siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay, no? Kapahayagan mula sa kanya yan, no? At ano pa, siya ang tubig, ang tinapay na nagbibigay buhay, at marami pa siyang kapahayagan, no? Siya ang sinasabi na tinapay na nagbibigay buhay o laman at dugo, ganun, no?
So marami siyang kapahayagan, mga kapatid ko sa Panginoon, na ibinibigay sa atin. Sabi nga sa Mateo 11:27, ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakilala sa Ama kundi ang anak, at yaong marapating pagpapahayagan ng anak. So ito, kapahayagan din niya ito, mga kapatid ko sa Panginoon, tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, sa ating Ebanghelyo, mga kapatid ko sa Panginoon, ating Ebanghelyo mensahe, ating makikita na nagtatanong ang Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad kung paano siya nakikilala ng mga tao. No? Kumbaga sa ating kapanahunan, mga politiko, nagsosorbe kung gaano sila kasikat, kung gaano sila kakilala ng mga tao. So ang ating Panginoon parang nagsosorbe siya, nagtatanong siya sa kanyang mga alagad kung gaano daw siya kakilala ng mga tao. So ating makita naman dito, mga kapatid ko sa Panginoon, ang sagot ng kanyang mga alagad na kung saan iba-iba ang pagkakilala ng mga tao sa kanya. No? Iba-iba ang pagkakilala ng mga tao o sa ating Panginoon Jesucristo. Sabi doon, si Juan Bautista kayo, si Elias kayo, si Jeremias kayo. No? So balit, nang tanungin niya ang kanyang mga alagad, kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Sabi niya. So sumagot si Simon Pedro. Sabi niya, kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. So ang sagot ng Panginoon sa kanya, mga kapatid ko sa Panginoon, ayon sa talata 17 sa ating binasa, mapalad ka Simon na anak ni Jona, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking Amang nasa langit. Kaya nga po ang ating paksa ay divine revelation, kapahayagan na mula sa langit. Amen. Dito ko binasi ang aking paksa ngayon, divine revelation o banal na kapahayagan. Pero ang pinakatema natin, mga kapatid ko sa Panginoon, bakit ipinahayag si Jesus? Why Jesus is revealed? Una, mga kapatid ko sa Panginoon, to justify the deity of God. No? Bakit siya ipinahayag? Ipinahayag siya upang patutuhanan ang kabanalan o patutuhanan ang pagiging makapangyarihan ng Diyos. Sabi nga doon sa talata 15-17, kaya kanya sinabi sa kanila, datapwat, ano ang sabi ninyo kung sino ako? At sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, mapalad ka Simon, anak ni Jona, sapagkat hindi pinagsayo ito ng laman at ng dugo, kundi ang aking Amang nasa langit. So pinakita dito, mga kapatid ko sa Panginoon, kung gaano o ano ang ating Panginoon, yung pagka makapangyarihan ng Diyos, ng deity of God, no, upang ma-justify. Amen po, upang mapatutuhanan ang pagka-Diyos ng Panginoong Jesucristo. Amen. So paano ba natin ito mapapatunayan sa ating kapwa, ang pagka-Diyos ni Jesus? Paano ba natin madadala ito sa ating buhay bilang tayo'y tagapanalig, bilang tayo ay naniniwala sa Panginoong Jesucristo bilang siya ay Diyos? Paano natin mapapatutuhanan? Papatutuhanan natin ang pagka-Diyos ni Jesus pamamagitan ng ating mga patutuo. Siya ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Yan, mga patutuo, no? Spiritually, physically and spiritually. Siya ang Panginoong Diyos na nagpapagaling sa atin, kasi sa totoo lang, ang ating Panginoong Jesucristo ay sa iba, hindi nila kinikilalang Diyos. Amen. Pero sa atin, naniwala tayo na ang Panginoong Jesucristo ay Diyos. So ito, ating maipapakilala o mapatutuhanan natin ang pagka-Diyos ng ating Panginoon Kristo sa pamagitan ng ating patutuo. Amen po. Na siya ang nagbibigay ng lahat sa anumang pangailangan natin. Siya ating great provider. Siya ang ating Panginoong Diyos na manunubos at tagapagligtas ng ating buhay.
Amen. Sa pamamagitan ng ating mga patutuo, mga kapatid ko sa Panginoon, ma-justify natin ang kapangyarihan ng Diyos o mapatutuhanan natin ang kabanalan ng Diyos. Amen. No? So yan, paano siya o why Jesus is revealed? Bakit ipinahayag si Jesus? Upang mapatutuhanan ang kabanalan ng ating Diyos o mapatutuhanan ang pagiging makapangyarihan ng Diyos. At mapapatunayan natin ito, maibabahagi natin ito sa pamamagitan ng ating mga patutuo. Kung gaano tayo pinagpala ng Diyos, paano ba tayo pinagpala ng ating Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan ng kanyang dakilang pangalan, tayo ay nagsisigaling sa ating mga sakit at karamdaman. Kaya kayong nakatunghay ngayon, nakapanood nito, magagaling na kayo kung talaga kayo naniwala ng ating Panginoong Hesukristo makapangyarihan sa inyong buhay. Na kung sino mang may sakit, yung may ubo o ano pa man, lagnat o ano mang karamdaman meron kayo, maniwala lang kayo na ang Panginoong Hesukristo ay Diyos, Diyos na makapangyarihan na kayang pagalingin ang inyong mga sakit at karamdaman. Mangyari yan, kapatid. Dahil siya ang Diyos ng lahat, siya ang Diyos na makapangyarihan. Walang ibang pangalan na ibinigay dito sa silong o sa langit at sa silong ng langit at dito sa lupa. Walang iba kundi ang makapangyarihang pangalang Jesus. Amen. Ang pangalang Jesus lang ang makapangyarihan sa lahat ng bagay dito sa sanlibutan. Siya po ang nagbibigay sa lahat ng ating pangangailangan. Sa gitna ng ating mga kalagayan ngayon, magtataka ka, di ba? Kami nung araw nung mangyari na ito'y ilalockdown na tayo. So nagkakaroon siyempre tayo ng pangangamba bilang tao. Nandoon yung pangangamba, paano na lang kami? No, hindi na kami hahayo, lockdown kami. Subalit ipinapakita ng Panginoong Hesukristo na hindi siya nagpapabaya sa kanyang mga anak, sa kanyang mga lingkod, sa kanyang pamilya. Tayo ay kapamilya niya, kapatid, kaibigan, anak. No? So siya nagbibigay sa ating lahat. Siya ang great provider ng ating buhay. Siya ang manunubos at tagapagligtas. Amin po ba? So yun po mga kapatid ko sa Panginoon, ang una, to justify the deity of God, no? Upang ipatutuo o patutuhanan ang kabanalan o ang kanyang makapangyarihan, no? Ang kanyang kapangyarihan, ang pagkamakapangyarihan niyang Diyos. Mga kapatid ko sa Panginoon. So ang pangalawa, to exalt the name of God, no? Bakit siya ni-rebuild ang pangalang ang Panginoon Hesukristo? Bakit siya ni-rebuild ang ating Panginoon? To exalt the name of God. Upang parangalan o ibunyi o purihin ang pangalan ng Diyos. Amen. Kaya sabi rin niya noon sa talata 15 hanggang 16, kanyang sinabi sa kanila, datapot ano ang sabi ninyo kung sino ako? Ang sumagot ay si Simon Pedro. Sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. So mapaparangalan natin ang Panginoong Hesukristo, ang Diyos na anak ng Diyos na makapangyarihan, no? Ang Kristo ay sa pamagitan ng ating pag-awit, no? Pag-awit ng mga makalangit na awitin. Napapapurihan natin siya, mga kapatid ko sa Panginoon. Napapapurihan natin ang pangalang Jesus sa ating buhay. Sa pamamagitan pa rin ng ating mga patutuo, napaparangalan natin ang Panginoong Hesukristo na siya ang ating ipagsigawan, ang dakilang pangalang Jesus. Amen. Sa pamamagitan ng ating pagsasabuhay ng kanyang mga salita, sa kanyang mga itinuturo sa atin. Amen po ba? Sa pamamagitan ng pagsunod natin sa kanyang mga inuutos, mapaparangalan natin ang kanyang dakilang pangalan. Kapag nagawa natin ang dalawang pinakamalagang utos, ibig sabihin nito, mga kapatid ko sa Panginoon, napaparangalan natin ang Diyos. Siya ang naitataas natin sa araw-araw nating buhay. Yung pagbabago ng takbo nating
pamumuhay, mga kapatid ko sa Panginoon, ang napaparangalan natin ay ating Panginoon Jesucristo. Amen. So kung ganon, pinaparangalan mo na si Jesus. So, iniiwasan na natin gawin ang mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Kanya. Amen po mga kapatid ko sa Panginoon. So yan mga kapatid, to exalt the name of God. Jesus Christ, ang Kanyang pangalan. Jesus. Kasi ang pangalan ng Ama ay Jesus din. Kung tandaan natin sa panulat ni Juan, di ko matandaan lang yung chapter 17. Chapter 17, nalala ko. Juan chapter 17 o Luke ba yun? No? Basta, ang sabi doon, yung pangalan mong ibinigay sa akin, yung pangalan mong makapangyarihan na binigay sa akin. Ibig sabihin, iisa ang kanilang pangalan. Junior, ang ating Panginoong Jesucristo. So, bakit siya ni-rebuild? Bakit ni-rebuild ang Panginoong Jesucristo? Upang maparangalan o maibunyi o mapupurihan ang pangalan ng Diyos na walang iba, si Jesus. Amen. So yan mga kapatid ko sa Panginoon. No? At kung ito'y, kung ang tanong ko nga dito, paano natin siya mapaparangalan? Mapaparangalan natin ang Diyos na si Jesus sa pamamagitan ng patuloy natin ng paghandog, na makalangit na awitin, no? Sa pamamagitan ng ating mga ginagawa sa buhay na pagbabago mula sa hindi mabuti tungo sa mabuti na kung saan kinalulugdan ng Diyos ang ating mga ginagawa. Amen. So yan mga kapatid ko sa Panginoong Jesucristo ang pangalawa. Ang pangatlo, to seek more truth about God. Upang hanapin o tuklasin ang katotohanan tungkol sa Diyos. Sabi doon sa talata 13 hanggang 14, nang dumating nga si Jesus sa mga sakop ng Cesarea ni Filipo, ay itinanong niya sa kanya mga alagad na sinasabi, ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? At kanilang sinabi, anang ilan si Juan Bautista, ang ilan si Elias, at ang mga iba si Jeremias, isa sa mga propeta. So, dito pinakita na hindi talaga kilala nila kung sino talaga si Jesus. So ito, ni-rebuild ang Panginoon Kristo upang malaman natin, makita natin ang katotohanan tungkol sa ating Panginoong Hesus Kristo na siya ay Diyos. Diyos na tunay at Diyos na totoo. Paano natin hanapin o tuklasin ang tungkol sa pagka-Diyos? Sa bawat puntos ko po dito, may katanungan ako. Paano ba natin hanapin o tuklasin ang tungkol sa pagka-Diyos? Dumalo ka lagi sa mga gawain ng Diyos. Magkaroon tayo ng interes sa pakikinig ng salita ng Diyos. Bakit? Sa pamamagitan ng ating pakikinig ng salita ng Diyos, sa pagbabasa ng mga ng mga salita ng Diyos sa banal na aklat, dito natin malalaman kung sino talaga ang Diyos sa ating buhay. Matuklasan natin ang tungkol sa ating Diyos. Kaya kailangan na dumalo lagi o hindi ka man makadalo sa gawain ng Panginoon. Ibigay mo ang time mo sa pakikinig. Hindi sa kung ano pa mang bagay na itong ating mga gagawin. Ang ating mga priorities sa buhay ay yung sa bagay na makamundo. So ano ang dapat natin gawin? Lagi tayong magbasa ng banal na aklat. Dahil yan ang sabi sa Joshua 1:8, upang magtagumpay tayo sa buhay na ito, lagi tayong magninilay, dili-diliin mo araw at gabi ang aklat na ito. Ang sabi doon sa Joshua 1:8. Araw at gabi. Bakit daw? Upang tayo ay magiging managumpay sa buhay na ito. Amen. So kung talagang alam na natin kung sino si Jesus sa ating buhay, talaga tayo magtatagumpay. Bakit? Lahat ng mga gagawin natin ay isinasangguni na natin sa ating Diyos. Bakit?
pananampalataya tayo sa Kanya. Sa pakikinig ng mga salita niya, ito'y magdala sa ating buhay tungo sa kaunlad ng ating buhay, pananalig o pananampalataya. Amen. Kaya magtatagumpay tayo. Saan ba tayo magtatagumpay? Laban sa mga iba't ibang sitwasyon ng buhay na ito. Laban sa mga pagsubok, mga sitwasyon katulad ngayon, mga kapatid ko sa Panginoon. Kaya ang iba talagang nahihirapan kasi kulang sa tinatawag nating pananalig sa Diyos. Sa totoo lang mga kapatid ko sa Panginoon, paulit-ulit kong sinasabi, kapag naghari ang takot sa ating puso, mapakita yan ang kakulangan ng ating pananalig sa Diyos. Kasi ang tunay na may pananalig sa Diyos, na kumilala o nakakilala sa ating Panginoong Hesukristo, nakakilala tungkol sa katotohanan ng ating Diyos na Panginoong Hesukristo, ay walang takot, wala nang pangangamba, hindi natatakot mamatay. Katulad ng ibinahagi ko mga kapatid ko sa Panginoon noong araw ng Sabado, na kung saan ang ibinahagi ko ay tungkol sa buhay ni Daniel, na kung saan si Daniel ay isang lingkod ng Diyos na katulad natin. Si Daniel ay isang taong tapat at may malaking pananalig sa Diyos, na kahit anumang pinagagawa sa kanya ng hari noon na sumamba sa Diyos-Diyosan, dahil alam ni Daniel na labag sa kalooban ng Diyos, kahit kamatayan ay handa niyang harapin, dahil ang pinirmahan, no, ang pinirmahan na batas o may decree na kumbaga sa ating kongreso o sa ating presidente, may pinipirmahan na ipasusunod, no, ipapaganap sa kanilang kapanahunan noon, na kung sino man ang hindi susunod sa batas na ito ay kamatayan ang sasapitin. Anong kamatayan? Ihahagis sa kulungan ng mga leon. Pero anong ginawa ni Daniel? Kahit nakamatayan ang kanyang harapin, hindi natitinag ang kanyang pananalig sa Diyos. Hindi siya nakipagkompromiso, hindi siya umayon sa kagustuhan ng hari. Mali eh. Labag sa kalooban ng Diyos. Kaya hindi siya natatakot. Hindi siya nangangamba na siya'y pababayaan ng Diyos sa oras na ano nangyari? Hinagi siya sa kulungan ng mga leon. At ano nangyari? Ang proteksyon ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya nga mga kapatid ko sa Panginoon, paulit-ulit ko sinasabi sa ating kapanahunan, huwag tayong matakot na mahawaan ng COVID-19 na ito. Bakit? Bilang tayo may pananalig sa Diyos, nasa atin ang proteksyon. Kahit salimuha ka man, kahit may COVID na yung kaharap mo, hindi ka matakdan, hindi ka mahawaan. Bakit? Balot ka ng kapangyarihan ng Diyos. Walang iba, ang kanyang dugo. Yung banal na dugo ng Panginoong Hesukristo, binabalot kanya. Kaya kahit na ang iyong kausap may COVID yan, hindi ka mahahawaan. Pero kung wala kang pagtitiwala, ay talagang mahawaan ka. Kaya nga mga kapatid ko sa Panginoon, ang pangatlo, bakit ipinahayag si Jesus? Bakit nirebel si Jesus? To seek more truth about God, upang matuklasan o mahanap natin ang katotohanan tungkol sa Panginoong Hesukristo, na siya ang Diyos na makapangyarihan sa ating mga buhay. Amen. So paano natin hanapin ang Diyos? Ang pagtuklas sa tungkol sa katotohanan ng ating Diyos, ng ating Panginoong Hesukristo, dumalo lagi sa gawain ng Diyos, makinig lagi sa salita ng Diyos. Amen. Dahil ito ang magdala sa ating buhay tungo sa katagumpayan, tungo sa pag-unlad ng ating buhay spiritual, tungo sa pag-unlad ng ating pananampalataya. Amen. Ang pang-apat, mga kapatid ko sa Panginoon,
kung bakit ni-rebuild si Jesus. To understand the real church. Upang maunawaan ang tunay na simbahan o iglesia. At sabi doon sa talata 18, mga kapatid ko sa Panginoon, sa ating tinunghayang ebanghelyo, at sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Amen. So ngayon, mga kapatid ko sa Panginoon, sa puntos nating ito, sa pang-apat na puntos, ang katanungan ko, naunawaan ba natin kung alin ang tunay na iglesia o simbahan na itinatag ng ating Panginoong Hesus? So mga kapatid ko sa Panginoon, dapat nating maunawaan na si Pedro ang pinili ng Panginoong Hesus upang pamunuan ang kanyang simbahan, pamunuan ang iglesia. Amen po ba? At ang katunayan, kay Pedro inahabilin ng Panginoon ang kanyang mga tupa. Amen. Kay Pedro niya inahabilin. Sa Juan 21:15-17, mga kapatid ko sa Panginoong Hesukristo, kaya't nang mga kapag pawing gutom sila, ibang salin yata ito na ilagay ko, ay sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, inibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Sinabi niya sa kanya, O Panginoon, nalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi niya sa kanya, pakanin mo ang aking mga kordero, mga tupa. No? Kordero ang ginamit dito sa salin na ito na aking nailagay. Sinabi niya sa kanya muli, sa ikalawa, Simon, anak ni Juan, inibig mo ba ako? Sinabi niya sa kanya, Opo, Panginoon, nalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi niya sa kanya, alagaan mo ang aking mga tupa. Sinabi niya sa kanya at ikatlo, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalupaypay si Pedro sapagkat sa kanya sinabing makaitlo, inibig mo ba ako? At sinabi niya sa kanya, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay, nalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. So mga kapatid ko sa Panginoon, tayo ang mga tupa na inahabilin ng Panginoong Hesus. So ito'y pagpapatunay, mga kapatid ko sa Panginoon, na ang ating simbahang Katolika ang tunay na iglesia. Ito ang itinatag ng Panginoong Diyos, ng Panginoong Hesukristo. Ito'y inahabilin kay Simon Pedro na kung saan ang sabi nga nila, ito ang una nating Santo Papa. Amen. So ipinahayag to understand the real church upang maunawaan natin ang tunay na iglesia o simbahan. Amen po mga kapatid ko sa Panginoon. So yan mga kapatid ko sa Panginoon, kung napapatunayan mo na ikaw o dito sa simbahang Katolika ka, bakit ka pa lilipat? Bakit pa tayo lilipat? Ito ang totoo. Ito ang tunay na iglesia na tinatag ng Panginoong Hesukristo. Ang pagpapatunay ay ang unang Santo Papa ay walang iba, si Simon Pedro. Amen. Yan mga kapatid ko sa Panginoon. Ang pang-apat, bakit inirebuild si Jesus? Upang maunawaan ang tunay na iglesia. Maunawaan natin. Ngayon, naunawaan na natin. Bakit pa tayo mag-alinlangan sa ating simbahang Katolika? Amen po. So yun mga kapatid ko sa Panginoon ng ika-apat. No? Ulitin ko, to understand the real church. At ang panglima, mga kapatid ko sa Panginoong Hesukristo, to sustain by power and authority. Amen? Bakit nirebuild si Jesus? Upang magpatuloy sa pamagitan ng kapangyarihan. Upang tayo magpatuloy, mga kapatid sa Panginoon. Dahil sabi doon sa talata 11,
sa ating binasa, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at anumang iyong tatalian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. So upang may pagpatuloy ang kapangyarihan na ibinigay ni Jesus kay Pedro. Amen. To sustain by power and authority, upang magpatuloy sa pamagitan ng kapangyarihan, ang authority na binigay kay Simon Pedro. So sa ating buhay, mga kapatid ko sa Panginoon, ito naman ang katanungan. Amen. Kung nandyan pa kayo, no? So sa ating buhay, mga kapatid ko sa Panginoon, paano ba natin ito maipagpapatuloy? Yung nga sabi ko, sa bawat puntos ko may katanungan ako. Sa ating buhay, paano ba natin ito may pagpapatuloy? Ano ang mga bagay nito? Ang mga susing tinutukoy sa kaharian ng langit, walang iba kundi ang mga salita ng Diyos. Ibig sabihin, mga kapatid ko sa Panginoon, ang mga salita ng Diyos ang dapat nating isabuhay, dahil ito ang magiging mga susi tungo sa kaharian ng langit. Amin po ba? Na ang pagsasabuhay natin sa mga salita ng Diyos, ito ang susi upang makarating tayo sa kaharian ng Diyos. Amen po ba, mga kapatid ko sa Panginoon? Susi. So, patuloy tayong dumalo, patuloy tayong makikinig sa salita ng Diyos, at haatin itong isa sa buhay. Makita sa ating buhay, sa araw-araw nating buhay, mga kapatid ko sa Panginoon, ang tungkol sa mga itinuturo sa atin ng Diyos, na ito'y magdala sa ating buhay tungo sa tunay na pagbabago. Amin po ba, mga kapatid ko sa Panginoon? Napakahirap ang magbago. Dahil totoo yan. Bakit mahirap? Dahil ang pagbabago ay isang sakripisyo. Ito'y isang pasan krus yan, mga kapatid. Pasan krus yan. Bakit? Ang hirap baguhin ang buhay na nakasanayan na nating gawin. Yung namumuhay ka na sa kasalanan, tapos bigla mong iwanan para lang sumunod ka sa Diyos. Dahil lang, kung ating ipagpatuloy ang ating ebanghelyo, mga kapatid ko sa Panginoon, nandoon yan ang karugtong na kung saan ko sino mang ibig sumunod sa Kanya, handang iwalimutin ang ukol sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang sariling krus. So ito na yung mga kapatid ko sa Panginoon. Ibig sabihin, ulitin ko, ang salita ng Diyos ay ating isabuhay. Ano yun? Iwanan na natin ang mga luma nating buhay. Mahirap man, subalit walang imposible sa Diyos. Kung naghari ng Kristo sa ating buhay, kaya nating baguhin unti-unti, no? Di ko na sinasabing ngayon, kasi marami mga tao, mga kapatid ko sa Panginoon, na nagpatotoo, no? Nagsisigaw, ako binago na, instant ang pagbabago sa akin. Instant daw. Yun ang delikado sa mga instant nagbabago. Paglipas ng ilang buwan o ilang taon, wala na sa gawain ng Diyos. Nawala na sila. Yun ang mahirap pag instant. Pero yung unti-unti ang pagbabago, kasi may proseso po, mga kapatid ko sa Panginoon. Hindi bigla Yan naman talaga ang buhay Proseso yan Maging ang ating Panginoon Kristo, dumaan sa proseso. Pwede naman siyang lalabas na lang agad dito sa mundong ito Hindi na siya ipanganak Pero ipinakita doon na ang buhay sa mundong ito ay proseso. Sa pagsunod, sa pagbabago natin o pagsunod sa salita ng Diyos, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, ay proseso po yan. Unti-unti. Hindi biglaan. Kasi kayabangan niyang sinasabi, bigla, kayabangan yan Pero sana ba yung mga ganon nagsasalita ng ganon? Wala na sila. Amen po. So yun, mga kapatid ko sa Panginoon, ang paksa natin ngayon ay why, o ang tema pala,
why Jesus is revealed, no? Pero ang ating pinakapaksa ng ating pinag-usapan ngayon ay divine revelation. Divine revelation o banal na kapahayagan. Bakit? Dahil nga sabi ng Panginoon, hindi yan mula sa tao ang iyong ipinahayag, kundi, sabi niya kay Simon Pedro yan, kundi mula yan sa aking amang nasa langit. Amin po mga kapatid ko sa Panginoon. So ang ating paksa, ulitin ko, ngayon sa ating pinaka-tema ay una mga kapatid ko sa Panginoon, bakit ipinahayag si Kristo Jesus? To justify the deity of God, no? To justify the deity of God, o ang kabanalan ng ating Diyos upang may justify natin. Ang pangalawa, why Jesus revealed? To seek more truth about God. Hindi, to exalt the name of God, no? To exalt o maitaas natin o mapupurihan natin ang pangalan ng Diyos na walang iba, si Jesus. At ang pangatlo, to seek more truth about God, no? Upang mahanap natin ang tungkol sa katotohanan ng ating Diyos. Ang pang-apat, to understand the real church. At ang panglima, to sustain by power and authority. So yan mga kapatid ko sa Panginoon, no? To justify, to exalt, to seek, to understand, to sustain, yan po ang ating acronym ng Jesus. So yan lang po mga kapatid ko sa Panginoon, ang ating paksa na pinag-usapan ngayon. Yan lang po ang aking may babahagi sa hapong ito, at loobin ng Diyos na ang ating maikling pagninilay ng mga salita niya ay tumimo ito sa ating puso. Ngayon, nalalaman na natin na ang ating simbahang Katolika ang tunay na iglesia na itinatag ng ating Panginoong Kristo. At bakit pa tayo lilipat? Amen po ba? So, sa pinaka-conclusion mga kapatid ko sa Panginoon, ay ayon po yan sa Hebrew 13:8, si Jesu Kristo nung nakaraan ay siya rin sa kasalukuyan at siya rin magpakailanman. Ibig sabihin, kaya ipinahayag si Jesus upang makilala natin siyang lubusan sa ating buhay, na wala na tayong ibang Diyos na kilalanin sa ating buhay kundi si Jesus lang. Amin po ba? Si Jesus lang ang dapat nating patuloy na pagpapurihan, patuloy nating sambahin sa ating buhay araw-araw. Amin po mga kapatid ko sa Panginoon. So kayong lahat na nakatunghay ngayon, kayong may mga kahilingan sa Diyos sa hapong ito, kausapin natin ang Panginoon. Saan man tayo naroon, magtiwala tayo at mananalig tayo na anuman ang ating pangailangan sa araw na ito o anuman ang ating pangailangan sa ating buhay ay kayang ipagkaloob sa atin ng Diyos. So mga kapatid ko sa Panginoon, manalangin tayo. O dakilang Diyos na makapangyarihan, maraming salamat po Yahweh El Shaddai sa hapong ito, sa mensahe mo po na ipinagkaloob po sa amin sa araw na ito. Loobin mo Panginoon na ang mensaheng ito ay tumimo sa aming mga puso at isipan at may sa buhay namin ito sa araw-araw. Lord, pagpalain mo kaming lahat. Ang mga kapatid ko po na taga Area 1 sa Tagbilaran Chapter sa Katedral, sila Sister Kibel Ayop, mga kasamahan, sila Sister Mian, Brother Bry, at iba pa, ang pamilya Ayop, lahat sila na mga manggagawa, di ko man mabanggit ang mga pangalan, manggagawa ng Tagbilaran Chapter, Katedral, dalang ko, Diyos, na pagpalain mo po silang lahat. Ano man ang kanilang mga kailangan, loobin mo, Diyos, na answered prayer na po sila. At kung sino man ang may mga sakit at karamdaman na membro ng aming pamilya, sa pangalan ni Jesus, dinideklara ko sa oras na ito ang inyong kagalingan. At Lord, ganun din, O Diyos, ang mga nakatunghay sa online o yung sa FB Live, O Diyos. Loobin mo, Panginoon,
naabutin mo po ng iyong makapangyarihang kamay ang aking mga kapatid na kung saan nanonood ngayon at ang sino pa mang makapanood. Lord, hindi kami nag-alinlangan. Wala kaming pag-alinlangan sa iyong makapangyarihang pangalan. Wala kaming pag-alinlangan sa iyong pagka-Diyos. Alam namin, kaya mong pagalingin ang mga karamdaman ng bawat isa. Kaya mong ipagkaloob ang lahat na pangailangan ng bawat isa. Kaya po Lord, inaangkin ko na ang sinumang may sakit at karamdaman, may ubo, sipon, lagnat, COVID, cancer o ano paman na uri ng karamdaman, magaling na kayo sa pangalan ni Jesus. Normal na ang inyong blood pressure, normal na ang inyong mga sugar, at kayo'y lubusan ng pinagaling ng ating Panginoon. Lord, pagpalain mo rin, O Diyos, ang nakasulat sa papel na ito, ang Pastor Dahalos na nahirapan huminga. Lord, dinideklara ko, O Diyos, ang taong ito, di ko man personal na kilala. Hinihingi ko po, Panginoon, ang iyong habag at awa, abutin si Pastor Dahalos na nahirapan nga huminga ngayon sa oras nito. Naibalik mo po ang normal na hininga sa kanya at ilubusin mo po ang kanyang kagalingan sa pangalan ni Jesus. At Lord, naniwala kaming lahat ngayon sa oras na ito ay answered prayer na. Pinagpala mo na kami sa lahat ng aspito ng aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, ay ang aming papurit pasalamat pagsamba sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen at amen. Purihin ang Diyos at maraming salamat sa inyong lahat na nakatunghay. Di ko na kayo mabanggit isa-isa man, pero ang lahat ng ito para sa ating lahat, no? So, ang kinina natin na tayong lahat ay tagumpay na. Amen. So, God bless us all.